Magandang araw sa inyong lahat. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, pinagapang ko ang ladi ko sa pusod, tapos ay lumuhod na ako sa sahig at pumwesto sa pagitan ng dalawang hita niya. Yumukod ako. Ang bango. Alam ko bagong paligo siya, pero may kakaibang aroma na nagmumula sa kanyang harapan na lalong ikinabugli ko. Una, ginamitan ko ng ladi ang maputing singit niya, pagkatapos ang gilid ng harap niya, tapos ang labi na mismo ng bagay na yon. Napapagulong si Tricia at sinabihan pa akong ang sarap ko daw kumain. Napangiti lang ko sa kanya, tapos isinunod ko na ang pinakasentro ng kanyang pagkababae. Habang ginagawa ko yun ay lalong lumalakas ang bulong niya, lalong nakakadagdag ng bogli sa akin. Ibinuka ng dalawang daliri ko ang pisngi nun at pinagpala ng ladi ko ang parte yun. Tapos nagumpisa itong lumabas at pumasok. Lalo siyang napaliyad at lumakas ang bulong ng dalagang estudyante. Maya-maya ay sinabayan ko na ng paglalaro sa pinakasentro ng kanyang pagkababae at namimilipit na ito. Tanda na malapit na siyang magpaputok ng bulkan. Maya-maya lang ay narinig ko, "Ayan na ako, kuya, sige pa." Maya-maya ay nasabunutan na ako ni Tricia at naipit ang ulo ko sa kanyang hita na parang gustong sumara. Bumulwak ang may mainit-init na likido mula sa loob nun. Hinigop ko lahat ang mga lumabas na yon. Umangat ako at dali-daling naghubad ng lahat ng aking kasuotan. Napahiga na si Tricia sa kama at nakabukaka na parang palaka. Kita kong nangingintab ang bagay na yon na napakakinis. Parang 18 na wala pang masyadong damo. Napakalinis ng ginawa niya dito. Tumabi na ako sa kanya at tinuka ko siya uli. Mga ilang sandali pa ay pumesto na ako sa pagitan ng kanyang mga hita. Handa ko nang tuhugin ang dapat tuhugin. Ibinuka pa niya ang husto ang kanyang kambal na hita. Tapos ay bigla na lang nakatutok ang dapat tumutok. Dahan-dahang idiniin at binaon ang bagay na yun. Grabe, parang gusto ko na agad pumutok ang bulkan. Sobra kasi ang sarap na nararamdaman ko. Buti na lang at nakokontrol ko pa. Biglang bumulong si Tricia nang nasa loob niya na ang aking sundalo. Maya-maya ay umaayuda na ako. Gumagalaw na ang katawan ko ng paurong at pasulong. Sa una ay dahan-dahan hanggang pabilis ng pabilis ang ginagawa ko. Kaya madidiin din ang bagsak na paloob na ginagawa ko pagkadyot. Napapalakas ang bulong ni Tricia. Ilang minuto ko din itong ginawa sa kanya hanggang sa umalon at lumiyad na naman ang katawan niya. Sige pa, kuya, ayan na. Ilang paggalaw-galaw ko pa ay bigla nang pumutok ang bulkan. Ramdam ko ang mainit na nektar ang dumaan. Lalo kong binilisan ang ginagawa ko at hindi din nagtagal ay naramdaman ko na puputok na ang bulkan. Tricia, malapit na ako. Gusto ko sana sa loob. Mas nakakabogli. Sige lang, sa loob. Kuya Roger, sa loob. Hindi ka ba mabubuntis? Sige lang, safe ako ngayon, kuya. Ilang mabilis at madiin na paggalaw ko
ay bumulwak na nga. Ito kasi sa kaloob-looban ni Tricia. Medyo nang hina ako pero nagulat ako dahil sobra pa rin ang tigas ng sundalo. Sa harap ko, wow kuya, ilang taon ka na ba? Hindi pa rin pagod ha? Napangiti na lang ako sa kanya. Nasa kondisyon lang. At dahil bagong putahe, kaya ganadong-ganado pa. Bukod doon, ang ganda at sexy mo, Tricia. Hehe, sige, dahil mabait kayo sa akin, ako naman ang bahala sa inyo kuya. Maya-maya ay hiniga niya ako sa kama. Bigla siyang pumaibabaw sa akin at mabilis agad nilamon ng bagay na yon ang harapan ko. Bigla siyang naging hinhiti. Kitang-kita ko naman ang pagtalbog-talbog ng kambal na mga buntok na yon at pinagpala ko rin ito ng aking mga kamay. Maya-maya ay narinig ko na naman na bumubulong si Tricia. Kuya Roger, sobra ang sarap. Ikaw rin Tricia, ang sarap. Ilan na ba ang gumawa nito sa iyo? 2 lang nakatikim sa akin. Pareho ko pang boyfriend. Matagal na din akong walang boyfriend. Kaya matagal na din akong walang ganito. Pinakamasarap ito na natikman ko, Kuya Roger. Tuwang-tuwa naman ako sa sinabi ni Tricia. Lalong nagpatikas pa kay junior ko. Ilang sandali pa ay namimilipit na naman siya at umimpit ng bulong. Ayan na naman ako. Nagiging hinete pa rin si Tricia habang nagpapaputok ng bulkam. Pakiramdam ko ay puputok na rin ang bulkan ko sa sobrang bogli sa pakikipagbakbakan sa kanya. Tricia, malapit na rin ako. Sige, sa loob lang kuya. Ilang saglit pa ay sumabog na uli ang bulkan ko. Bumagsak sa tibtib ko, nahingal si Tricia. Ilang segundo lang ay gumulong siya sa tabi ko at nagpahinga. Nakatulog si Tricia sa pagod. Gusto ko mang matulog ay hindi pwede. Kailangang alerto pa din ako dahil hindi ko naman lubusan kilala si Tricia. Kaya naupo na lang ako sa kama. Ilang oras na siguro ang lumipas na pinagmasdan ko lang ang mukha niya at hubad na katawan. Napakaganda talaga ni Tricia at ang sexy pa. Siguro kung hindi siya social climber ay hindi siya aabot sa ganitong sitwasyon. Swerte ang magiging BF o asawa nito. Kung sa physical na aspeto lang ni Tricia, mukhang mabait naman sa tingin ko. Napasama lang sa hindi niya dapat sinamahan ng barkada. Kailangan niyang magbago dahil isang pagkakamali ay maaaring mawala ang pagpapaaral na tiyuhin niya sa kanya. Naisip ko na may extra pera pa naman ako na itinalbi at alam naman ni Mrs. na ibang lilibre ko sa inom sa kabarkada ko. Kaya ko pa ng isang 5K na session sa darating na araw ng Sabado kay Tricia. Kung gusto pa niya ako dahil uuwi si Mrs. sandali sa probinsya nila. Iniisip ko pa lang na maski hindi pa man sabay, pinagbasdan ko rin ang hubad na katawan niya at nakabuyang-yang na harap niya sa akin. Ay bigla na lang naging matigas na naman ang sundalo ko. Napatingin ako sa oras. Maski 5 oras pa ang usapan namin ni Tricia, ay kailangan ko nang umuwi. Baka mauna pa sa akin ang aking asawa pag uwi ng bahay. Naisip kong magmilagro na lang ako para mailabas ko muli ang init at gisingin na si Tricia para umalis na kami. Inumpisaan ko ng maglaro sa aking sundalo. Pero nagmulat ng mata si Tricia. Nakita kong napangiti siya. Ang ganda niya kasi, bagong gising. Ikaw ha kuya, nagtitiis ka yan, pwede mo naman akong galawin. Maski tulog ako. Hehe, sarap kasing tingnan ang katawan mo.
Sus, ikaw talaga. Gusto mo na ba? Actually, mahigit 1 oras pa ako sa 5 oras. Kaso kailangan ko na umuwi, Tricia. Ganun ba kuya? Halika, sabay tayong maligo. At gawin mo ang gusto mo sa banyo. Ayos sa akin ni Tricia. Sabay nga kaming naligo. Nagsabunan muna kami ng aming katawan. Tapos ay nagtukaan kami at nagyakpan na naman kami. Pagkatapos ay pinatalikod ko siya sa harapan ko. Tinutok ko agad ang dapat itutok. At pumasok ito. At niratsada ng sundalo ko ang harapan niya. Dinig ng malakas na bulong at salpukan sa buong banyo. Oh, grabe. Grabe talaga. Ikaw din kuya. Sige pa. Itodo mo na. Medyo nagtagal din ang ginawa ko sa kanya. Dahil pangatlo na yon. Mas matagal na akong magpaputok ng pulkan. At napapagod na din. Nagpaputok na rin ng pulkan si Tricia. At sinundan pa ng isa muli. Ayan na ako kuya, sabi ni Tricia. Ito na rin ako. Maya-maya pa ay sabay kaming nagpaputok ng bulkan. Naghalo ang mga likido sa loob ng kanyang sinapupunan. Ilang sandali pa ay nagpahinga lang kami at tinapos na namin ang aming pag-shower. Habang nagbibihis kami ay sinuli ko na ang baterya ng cellphone niya. Hindi naman niya kinabit agad. Bago kami lumabas, tinanong ko si Tricia kung magbabayad ba uli ako ng 5K ay sasama ulit siya sa akin. Sige kuya, kung umulit ka, wala ako. At kung wala akong pag-asa makabuo ng 20K, I mean 15K na lang, sa Sabado sana kung pwede. Wala ang misis ko. Abagod service siguro ako. Masarap pa ako kuya. Oo, ang tagal. Unang hindi nakatikim ng bata. At kasing bata mo. Sige, ito ang cell number ko kuya. Text mo lang 5K at alam mo na ay ibig sabihin nun. Asahan ko sa Sabado ang text mo ha. Sumakay kami na magkahiwalay na taxi palabas ang establishmentong yan. Napapangiti ako habang nasa taxi dahil alam kong may kasunod pa ang makitiling ko ulit si Tricia. At bukod doon ay kakaibang experience ang naranasan ko ng araw na yon. Actually 15K ang naibayad ko kay Tricia. May nakuha siyang isa pa na sumunod na araw ng Biyernes at nag-meet kami ng araw ng Sabado. Sinabihan ko siya na huwag na siyang magpakahirap. Ibinigay ko ang 10K para makumpleto niya ang 20K niya. Sinabi kong sa susunod ko na bakasyon ko siya ulit sisingil sa last 5K na advance ko sa kanya. Hanggang dito na lang ang ating kwento. At ito na rin ang katapusan ng ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.